Hinila na ako ni Briggs papaalis doon. Ngumiti naman ako sa mga pinsan niya bago magpaalam. Tom that Bernard, casually touching you like that. Napatingin ako kay Briggs dahil sa sinabi niya. Napalunok ako sa kanya expression. Huwag mong sabihin na maging sariling pinsan niya ipagsasalosan niya na ngayon. Napanguso ako. Sa palagay ko ay may alam na nga talaga ang mga iyon para inisin ang ganito sa Briggs. Hindi naman sa masama iyon, sadyang nahihiya lang ako. Alam na ba nila? Pagtatanong ko sa kanya, tumingin sa akin sa Briggs at bumalik din ang atensyon sa dinaraanan niya. I didn't say anything, but I guess they have an idea. Yun lang ang isinagot niya. Nagkibit-balikat na lang ako at ibinaling din ang atensyon ko sa paglalakad ko. December 23, araw na ng Christmas party at kagaya ng sinabi sa akin ni Briggs ay wala siya dito sa condo dahil sa Laguna siya manggagaling. Hindi niya alam kung anong design ng damit ko. Ako rin naman, walang idea sa kung ano isusuot niya. Marunong naman ako mag-makeup kaya hindi ko na kailangan pumunta sa mga salon or mag-hire ng ibang tao na mag-aayos sa akin. Hindi lang sadya ako nag-aayos kapag mga ordinaryong araw lang. Pulbo at lip tint lang minsan ay okay na ako. Habang iniisip ko kung anong babagay na makeup sa akin susuoting damit, ay plinano ko na rin ang gagawin ko sa aking buhok. Kinuha ko yung curler at nagdesisyon na kulutin ang laylayan ng buhok ko at itali iyon. Side braid ang ginawa ko. May ilang hibla ng buhok na hindi kayang madala ng braid kaya't hinayaan ko na lang iyon sa gilid ng aking mukha. Inayos ko rin iyon para magmukha iyong kaaya-aya. Nilagyan ko rin ng design yung aking buhok. Bumili ako ng accessories ng buhok kahapon. Naisip ko kasi na mas maganda kung lalagyan ko ng accessories ang buhok ko. Nang matapos ako roon ay nagsimula na ako sa aking makeup at dahil black ang kulay ng aking damit, ay medyo tinapangan ko ang makeup ko na magmamatch pa rin sa features ng aking muka. Halos inabot din ata ako ng ilang oras sa pag-aayos ng aking sarili. Alas 5 na nang matapos ako sa pag-aayos ng buhok at makeup ko. Lumapit na ako sa aking damit at sinuot iyon. Medyo nahirapan pa ako dahil wala akong katulong ngunit nairaos ko naman iyon. Sinuot ko na rin ang black sandals na binili ko sa isang mall. Kahapon din ay nagpa-nail polish kami ni na Venice. Napatingin ako sa mask na susuotin ko. May pagka-lace ang design nito at may malalaki ring feather sa gilid. Ito ang pinili ko dahil tugmang-tugma ito sa susuotin kong damit. Hindi ko muna iyon susuotin at aayusin na lang kapag nasasakyan na ako. Patapos ang buong paghahanda ay kinuha ko na ang gagamitin kong black purse at lumabas na ako ng condo ni Briggs. Agad akong inilalayan ng mga tauhang iniwan niya sa akin. Noong una hindi pa ako komportable dahil para akong importanteng tao na may mga bantay. Ngunit kalaunan ay nasanay na rin ako. Sa parking lot ako bumaba at agad naman binuksan na isa pang lalaki ang pinto ng kotseng gagamitin ko. Ang alam ko ay naghabilin si Briggs sa kanila bago ito umalis at magtungo sa Laguna. Nagpasalamat ako rito at pumasok na sa loob ng kotse. Magkahalong kaba ang aking nararamdaman para sa event na ito. May lungkot din dahil maaaring hindi ko makasama si Briggs sa buong gabi. Depende na lang kung sa kondo niya siya uuwi. Ngunit dahil naririto ang buong pamilya niya sa Maynila, ay malabong mangyari iyon. Nakarating kami sa Grand Hyatt. Naisuot ko na rin ang aking mask. May mga nag-a-assist na rin kung saan dapat pumunta kaya hindi na ako naligaw pa. Bumukas ang malaking pinto ng Grand Ballroom ng hotel. Halos malaglag ang aking panga nang makita ko kung gaano kaingrande at talagang pinaghandaan iyon. Marami na rin ang tao. Ang ilan ay kasama na sa isang table ang kanilang mga kaibigan o kakilala. Name? Miss? Napatigil ako na may lumapit sa akin na tansya ko ay isa sa mga organizer ng party. Ibinigay ko sa kanya aking pangalan at magiliw naman niya akong iginiya sa magiging table ko. Sa table na kinaroroonan ko ay nandoon si Venice at Chad na halos hindi ko makilala dahil sa kakaibang ayos nila. Kung hindi pa sila nagsalita, hindi ko sila makikilala. Kasama rin namin ang tatlong head ng mga processors na sina Louie, Chris at June. Ang gara ni Vienna. Kahit may mask, ay masasabi mo ang ganda. Diyos ata na buba galing Olympus. Natuwa naman ako sa sinabing iyon ni Venice. Naupo na ako sa upuang nasa gitna nilang dalawa ni Chad. I love the dresses. Ang ganda. Ayaw mo rin talagang patatalo, no? Feeling ko, ikaw makakauwi ng best gown. Pumapalakpak na sabi ni Chad. Natawa naman ako ngunit nagpasalamat din. Naku, sa dami na magagandang damit dito ay hindi ko rin iyon masasabi. Maging ang suot ni Venice ay maganda. Narinig ko na may gagawin daw na game mamaya. Sabi ni Becca, a masquerade dance daw ang ipinangalan nila dito. May mga participants syempre. Papatayin ng ilaw pero mag-iiwan ng enough light para
Wala namang madisgrasya. Yung mga lalaking participants daw ay hahanapin yung gusto nilang isayaw o lalapitan nila yung babaeng gusto nilang isayaw. And once na nagbuhay na ng ilaw, kung sino yung nasa harapan mo, siyang isasayaw mo for the ball. Kaya manalangin tayo na yung gusto natin ang makapareha natin. Sana mahanap ako ni Sir Bernard. Sigaw na Venice at hindi mapagkakaila ang kanya excitement. Kaga, ako nga hanapin ni Sir Bernard, no? Natatawang sabi ni Chad. Paano mo naman malalaman kung sino kasayaw mo? May takip naman ang ating mga mukha. May ilan pa nga akong nakikita na buong mukha ang sakop ng kanilang mga mask. Before the dance end daw, tatanggalin yung dalawang mask nyo, revealing your identity to your partners. Hey, hindi ko alam basta excited ako at kinikilig. Venice stated, clasping her hands over her chest. Hindi rin naman nagtagal nang sumapit ang 6:00 ay nagsimula na ang program ng party. Hindi ko kilala kung sino yung dalawang MC. Mukhang galing sa ibang kumpanya ng mga vilyante. Good evening everyone. Pagkuha nila ng atensyon ng bawat isa. Nakinig lamang kami sa kanilang mga sinasabi hanggang sa dumating na ang punto na ipakikilala na nila o parang i-welcome ang mga vilyante. Bumukas muli ang pinto ng Grand Ballroom habang pinatutugtog ang isang waltz music. Oh, let's all welcome the Villante family. We'll start with Mr. Javier Antonius Villante with Triana Ivana Lopez and his daughter, Adriana Natalie Villante. Unang pinakilala yung Tito Javier ni Briggs at sina Audrey. Kung hindi ako nagkakamali ay anak ni Mr. Javier Zezavian, yung isa pang pinsan ni Briggs, ngunit bakit wala siya dito? Natigil ako sa pag-iisip nang muling magsalita ang isang babae na nasa stage at ipinakilala ang sumunod na pamilya ng mga Villante. Inabangan ng aking mga mata ang pagpasok nila. Gusto ko makita si Briggs. Parang simula kahapon lang kami hindi nagkita ngunit sabik na akong makita siyang muli. Pumasok na sila sa loob ng venue at napapagitnaan ni Briggs at ng kanyang ama si Brina. Umawang ang aking labi at halos kapusin ako sa aking paghinga nang makita ko siya. He's so breathtaking. Ang gwapo ni Sir Briggs, oh! Oh my God! Narinig ko ang pagtili ni Chad at Venice sa aking likod. Ngunit hindi ko na sila napansin pa dahil hindi ko maiiwas ang aking mga mata kay Briggs. Nang pumasok lamang ang pamilya nila Heaven ay doon lamang nilisan ng aking mga mata ang kinaroroonan ni Briggs. Para siyang may hinahanap. Hinahanap niya kaya ako? Nagsalita si na Mr. Javier. Minsan ay nagbibigay ng biro kaya nagtatawanan ng mga tao. Halos wala naman silang masyadong sinabi kung hindi kalimutan muna ang trabaho at mag-enjoy sa party na siya namang ikinasigaw sa tuwa ng mga tao. May ilang presentation pa ang naganap bago mag-serve ng dinner. Now that everyone ate their dinner and probably get their energy back, we will start with the raffle. Mayroon tayong 3 grand prize. Tonight, there will be 3 lucky winners to take home the grand prizes. Sabi ng isang MC. Nagpalakpakan naman at nagsigawan ng mga tao dahil sa excitement. One will take home 50,000 pesos cash. Nalaki ang mata ko sa narinig. Oh. The other one is a MacBook. And ito talaga. Pinakaswerte sa lahat ang makapag-uwi nito. A brand new car! Oh my God, gusto ko yung kotse. Sabi ni Chad. Sa Venice naman ay yung MacBook ang gusto. At sa akin naman ay ang gusto ko ay yung cash. May laptop pa naman ako so hindi ko pa kailangan ng bago. Yung kotse naman ay hindi ko rin magagamit dahil hindi ako marunong magmaneho. Dahil sa sobrang pagka-excite ng lahat ay pinaalalahanan kami na mamaya pang raffle para doon at kapag natawag ng pangalan mo sa mga nauunang raffle bago yung sa grand prizes ay hindi ka naman nanalo pa nito. Sa microwave oven muna tayo. Nagsimula na silang bumunot at magtawag ng pangalan. May mga nanalo na cellphone, microwave oven at iba pang gamit. Nagdadasal ako na sana hindi muna ako matawag para may pag-asa akong mabunot sa 50,000 cash. A new washing machine! Bumunot yung MC ng pangalan at agad na binanggit sa mic. Chad Perles! Napatingin kami kay Chad nang tawagin ang pangalan niya. Nagulat pa siya nang siya ang mabunot para sa washing machine. Nagpalakpakan naman kami at sumisigaw pa si Louie habang papaakyat ng stage si Chad para tanggapin yung napanalunan niya. May ibinigay muna sa kanyang papel na nagsasabi ng kung ano ang napanalunan niya at mamaya na lang daw niya kukunin bago umuwi. Nakanguso si Chad pero masaya na rin siya sa natanggap. May ilan pang mga tinatawag at ang iba ay tuwang-tuwa sa kanilang mga natatanggap.
Matapos ang pagtawag ng ilang pampangalan ay tumigil na muna sila sa raffle at sinabing mamaya na ulit itutuloy. Ito na ang pinakahihintay ng lahat ngayon. Lahat ng gustong sumali ay pumunta sa gitna. We will start the masquerade dance. Pumapalakpak na sabi ng dalawang MC. Hinigit naman ako ni na Venice at Chad papunta sa gitna upang isali ako. Alam siguro kasi nila na wala akong balak tumayo sa kinauupan ko. Marami ang pumunta din sa gitna upang sumali sa pakulo nilang ito. Sana kasali ang mga vilyante. Narinig kong usap-usapan ng ilang mga kababaihan sa hindi kalayuan. As for the vilyante, who are going to participate po? Tanong ng MC. Napunta lahat ng atensyon sa mga vilyante. Ako naman ay naghihintay na lang matapos ito. Kung sino makasayaw ko ay okay lamang. Isang sayaw lang naman at tapos na. Makakaupo na ulit ako. Hindi na rin naman kasi ako aasang sa Bricks sa makakasayaw ko dahil na rin sa ang imposible nito. Hindi pa kami nagkikita simula kanina at hindi niya alam ang suot ko. Bukod pa roon ay patay ang ilaw mamaya kaya kahit siya ang gustuhin ko makasayaw ay hindi mangyayari iyon. We'll pass. Sagot ni Avion at Bernard. Ang dami namang nadismaya sa narinig na sagot nila. I'll participate. It's just a dance after all. Sabi ni Hattie na natatawa pa. Ang mga babaeng bilyante ay hindi rin sasali at manunood na lang daw. How about Sir Bricks? Tiningnan ko si Bricks. Hinihintay din ang sagot niya. I'll join. Nagtilian ng mga babae dahil sa pagsali ni Hattie at Bricks. Ako naman ay hindi malaman kung matutuwa ba o hindi dahil mababa naman ang chance na makasayaw ko siya. Para nakakainggit isipin na ibang babae maaaring makasayaw ni Bricks. Ipinaliwanag nila ang rule nito. Papatayin nila ang ilaw at bahala na kami kung sinong hihigitin namin. Basta kapag muling bumukas ang ilaw ay tatanggalin na namin ang mask at kung sino yung nasa harap namin ay siyang isasayaw namin. We're going to turn off the light. In 3, 2, 1. May nakadali sa akin dahil sa pagmamadali nila. Alam ko naman na karamihan dito ay sina Bricks at Hattie ang gustong mahanap. Nakakapaglakad pa naman ako na maayos dahil kahit papaano ay may konting liwanag pa rin naman sa loob ng venue para maiwasan ang disgrasya. Wala akong ibang ginagawa kung hindi ang maglakad. Inuubos ang oras at naghihintay na magbukas na lang muli ang ilaw. Sa pagkakaalam ko naman ay 1 minuto lang nila papatayin ang ilaw. May nakabunggo akong lalaki kaya tumigil ako sa paglalakad. Dito na lang siguro ako. Kung sino man siya, ay sana'y matuwa siyang ako ang makasayaw niya. Bubuksan na ulit namin ang ilaw. In 5, 4. Nagsimula na silang magbilang. Ngunit bago bumukas ang ilaw ay may humawak sa aking braso at agad akong hinigit kaya munti ka na akong mapatili. 1. Lumiwanag muli ang paligid at dahil may humila lang sa akin ay wala akong kaharap ngayon. Kunot no akong humarap doon at sa taong humigit sa akin kanina. Take your mask off, people! Habang umaharap ako sa humila sa akin ay marahan kong tinatanggal ang aking mask. Nang matagumpay ko siyang makaharap ay halos malaglag ang aking panga. Sorry to disappoint you, Vienna. It was Hattie. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Siya bang umila sa akin? Kung oo, anong point ang paghila niya sa akin? Akala ko pa naman ay si Bricks na. Natuwa si Hattie sa reaksyon ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko nga alam kung anong dapat kong i-react. Nagsimula ng pagtugtog na isang slow music. Nagkibit balikat siya at inilahad ang kanyang kamay. Wala na rin naman akong nagawa pa kung hindi ang makipagsayaw na lang sa kanya. Nakayuko lamang ako habang sumasabay sa bawat paggalaw niya. Hindi rin naman siya nagsasalita kaya't hindi na lang din ako nagsalita pa. Hindi naman ako ganoong kalapit sa kanya kaya wala akong maisip na paksa na mapag-uusapan namin. Nang marinig namin ang chorus ng kanta ay lumapit siya sa may tenga ko. Turn around. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya roon pero sinabayan ko ang pag-ikot niya sa akin. Laking gulat ko na makita ko sa Bricks sa pag-ikot kong iyon. Shall we switch partners now? Tanong ni Hattie. Naguguluhan akong tumingin sa kanya at may malaking ngisi siya sa kanyang labi. Hindi nagsalita si Bricks at agad niyang inabot ang aking kamay para kunin ako kay Hattie. Nagpalit silang dalawa ng partners. Narinig ko pa ang pagtawa ni Hattie pero isinayaw na rin naman niya ang babaeng dapat ay kasayaw ngayon ni Bricks. You're stunning, Vienna. Bulong niya sa akin. Naguguluhan pa rin naman ako sa nangyari. Sa tingin ko, wala si Rule na pwede magpalit ng part. I don't care. Kung wala namang makakakita ay walang makapagsasabi na mali ang ginawa namin ni Hattie. Anya, halatang walang pakaalam sa mga maaaring nakakita ng ginawa nila ni Hattie.
Hinawakan niya magkabilang kamay ko at ginabayan iyon papunta sa kanyang balikat at ipinatong ang kamay ko roon. Ang kamay naman niya inilagay niya sa aking bawang. If only I can scream here saying that this beautiful woman is mine, I'll do it. Briggs, don't. Gusto ko rin naman pero natatakot ako sa maaari mangyari kapag ginawa niya iyon. Inilapit niya ang mukha niya sa akin at marahang bumulong. I know, baby. I know. Hindi na ako nagsalita pa. Hindi ako mapakali dahil baka may makakita sa amin tapos ay gumawa na naman ng chismis. You don't want to dance with me? Nagangat ako ng tingin sa kanya dahil sa itinanong niya. Of course, I want to dance with him but never mind. I want to. Napayuko ako dahil nahihiya ako sabihin iyon. Hindi ko alam kung bakit nahihiya ako ngayon sa kanya. Kanina pa kita hinahanap. Muli ako nag-angat ng tingin sa kanya dahil sa sinabi niyang iyon. Kanina ko pa rin siya napapansin na may hinahanap. Ako ba yun? Kanina pa kita tinititigan. Pagbanat ko sa kanya. Hindi ako madalas bumanat dahil nahihiya ako pero ngayon ay sa tingin ko hindi masamang pagbigyan ng sarili at ipahiya paminsan-minsan. Hindi nagsalita si Briggs at nakatulala lang sa akin. Kinagat ko ang aking labi at nagiwas ng tingin sa kanya. Nakakahiya talaga magsabi ng mga ganoon tapos ay wala naman siyang ibibigay na reaksyon. Hindi ko alam kung natutuwa ba siya o hindi. Narinig ko na lamang siyang marahang tumatawa kaya't ngumuso ako. Pagtawanan daw ba ako? If you keep on saying that, I will drag you out of here. We'll just go back to our condo and spend the night together. Mahina ko siyang hinampas sa kanyang dibdib dahil sa sinabi niya. Inarapan ko siya pero hindi ko rin maitago ang ngiti sa aking labi. Briggs pulls me towards him more. Kinagulat ko ang kanyang ginawa dahil para na kaming nakayakap sa isa't isa. Briggs, baka may makakita sa atin. I don't care. I just don't care about anyone else right now. But you. Walang lumabas na salita sa akin bibig dahil sa mga salita niyang iyon. Nagkatitigan lang kaming dalawa at ang tanging nagawa ko na lamang ay ngumiti sa kanya. Halos paiyak din ako sa sobrang kagalakan sa narinig. Natapos ang kanta kaya't inahatid na ako ni Briggs sa table namin. Sinabi ko pa sa kanya na wag na niya akong ihatid dahil makikita lang siya ni na Chad at baka ma-showbiz pa kaming dalawa. Ngunit nagpumilit siya kaya't wala na rin akong nagawa. Ganda ka sis. Sir Briggs talaga nakapartner mo. Swerte mo naman. Pabirong hinila ni Chad ang aking buhok. Nagtawanan lamang naman kami dahil doon. Nagsimula na ulit magpa-raffle at panay muli ang tawag nila sa mga pangalan. Habang abala ang iba sa pakikinig sa kung sinong mabubunot ng pangalan ay lumapit sa amin si Rebecca. Sinong magpe-perform sa brokerage department? Napatingin kami kay Rebecca. Kumunot ang noo ko dahil hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin doon. Ano magpe-perform? Saan? Tanong ko. Wala naman kasi nagsabi sa amin na may performance pala kaming dapat na paghandaan. Namilog sa gulat ang aking bibig na sabihin ni Rebecca na may kailangan daw na mag-perform sa amin dahil kung hindi, ay kami lang daw ang walang presentation. Hindi naman daw maganda kung ang brokerage department pa ang walang presentation. Kumanta na lang kayo. Sino bang magaling kumanta? Tanong ni Chris. Napatingin sa amin sa binis at itinuro niya kaming dalawa ni Chad. Bakit ba kasi hindi sinabi agad sa atin? Iritadong sabi ni Chad. Halatang nape-pressure din. Hala, ayokong kumanta. Hindi ako magaling. Isa pa, may stage fright ako. Pagtanggi ko sa kanila dahil ako ang gusto nilang kumanta kasama ni Chad. Magduet na lang daw kami. Kaya mo yan, Viana? Kasama mo naman ako. Sabi ni Chad. Kinakabahan man ay wala na akong nagawa. Ayoko naman na kapag tinawag ang brokerage department ay wala kaming mai-present. Nakakahiya sa mga boss namin. Anong kakantahin natin? Baka may time pa tayo para kahit paano makapag-practice lang ng isang beses. Nag-isip naman kami dalawa na maaari naming kantahin. Yung lagi niyong kinakanta sa office. Shallow nga ba ang title nun? Basta yun, bagay sa inyong kantang yun. At dahil wala na rin kaming panahong mamili ng kanta, ay sinunod na lang namin ang payo ni Venice. Umalis muna kami doon upang makapag-practice ng kakantahin namin. Nakailang ulit pa kami at nang matuwa sa kinalabasan ay bumalik na kami sa table namin dahil nagsisimula na mag-present yung iba. Nalalamig ang aking kamay dahil sa kaba. Hindi talaga ako mahilig kumanta sa harap ng maraming tao kahit na gusto ko ang pagkanta. Hindi kasi ako confident sa boses ko. Sinamama ko lang naman noon ang naniniwalang maganda ang boses ko. And now, for the presentation of our brokerage department, let's give them a round of applause. Tumayo na kami ni Chad nang tawagin ng department namin.
Sinabihan kami na tanggalin na lang daw muna ang mask, kaya tinanggal na namin iyon at iniwan sa table bago maglakad papunta sa stage. Hawak ko ang kamay ni Chad dahil kinakabahan talaga ako. Bukod pa roon wala kaming maayos na practice na dalawa. "Go, Ate Viana!" Narinig ko sigaw ni Brina nang makaakyat kami sa stage. Pumapalakpak din naman sina Sarah. Nanginginig ang tuhod ko. Magagawa ko ba ito na maayos? Pakiramdam ko talaga mapapahiya kami sa gagawin kong ito. Huminga ako ng malalim at inalala ang mga bilin sa akin ni Mama noon kapag kailangan kong kumanta sa harap na maraming tao. At dahil doon, kahit papaano'y kumalma ang nararamdaman ko. "Ready?" Tanong sa akin ni Chad. Nang tumango ako ay sumanyas na siya sa magpe-play ng kakantahin namin. Napunta ang tingin ko kina Bricks. Hindi naman niya iniiwas ang tingin niya sa akin. Nagtataka siguro siya kung anong gagawin ko dito. Nagsimula na ang musika. Nagpalakpakan ng mga tao. Panay naman ang pagbuga ko ng hininga dahil sa kaba. Nagsimula ng kumanta si Chad at tumili yung mga nakakakilala sa kanya. Ipinipikit ko lang naman ang aking mga mata habang naghihintay ako sa aking linya. Tapos na ang linya ni Chad at ako nang susunod. Muli akong humugot ng malalim na paghinga para makanta ko ng maayos ang linya ko. Itinapat ko na ang mic sa aking labi. Nagsimula na akong kumanta. Nanginginig pa ang aking kamay habang lumalabas sa aking bibig ang bawat liriko ng kantang napili namin ni Chad. Ngayon, ang taas pa naman ang tono nito. Makayanan ko kaya? Pakiramdam ko ipipiyok ako sa kaba. Nang marinig ko ang pagsigaw ng mga tao at ang pagkinti sa akin ni Chad dahil maayos naman ang pagkanta ko, kahit papaano nagkaroon ako ng confidence para sa sarili. Kinanta ko ang chorus. Ang kabang nararamdaman ko ay unti-unti na rin namang nawawala. Iniisip ko na lamang na kaya ko. Iisipin ko na lamang na wala ibang tao rito kundi ako lamang. Tumitingin pa ako minsan kay Chad. Naghahanap ng gabay sa kanya. Nang tuluyan ko nang makuha ang aking tiwala sa sarili ay nakakatingin na rin ako sa mga taong nakikinig sa aming pagkanta. Tuluyan ang nawala ang takot ko at dahil mas komportable na ako sa pagkanta ay nahihit ko na mga high notes na kailangan kong ihit. Halos mawala na ako sa aking sarili habang kinakanta ang pinakahuling chorus ng kanta kung saan kailangan kong taasan ang aking boses para lamang hindi sumala sa tono. Hindi ko kailanman naisip na kakanta ako sa harap ng ganito karaming tao at ngayon mukhang mapagtatagumpayan ko naman. Napatingin ako kay Bricks at nakita ko ang malawak niyang pangiti habang nakikinig sa akin. Sina Sarah at Heaven naman ay sumisigaw para ipakita ang suporta sa akin. Pumapalakpak ang mga ito. Hindi ko na maitago ang ngiti sa aking mga labi. Hanggang sa matapos namin ang pagkanta ni Chad ay pumapalakpak at sumisigaw pang ibang tao. Nag-high five naman kaming dalawa ni Chad bago bumaba ng stage dahil matagumpay naming nairaos ang presentasyong iyon. "Ang galing!" Proud na sabi ni Vinny sa amin nang makabalik kami sa table namin. Napangiti naman ako. Buti talaga at nagawa namin ang maayos iyon. "Okay, back to the raffle. Bubunot na tayo para sa 3 grand prizes bago tayo bumalik sa mga normal prizes lang." Muling, namuo ang tensyon sa buong kapaligiran dahil doon. Marami pa ang pangalan na hindi natatawag at alam ko na maraming nananalangin na sana sila ang mabunot dito. "For the 50,000 cash, Louie ka dyan." Nalaki ang aming mga mata nang tawagin si Louie. Hindi man ako ang natawag ay napatayo rin ako sa tuwa para sa kanya. Napatakbo si Louie papuntang stage at kinuha ang kanyang premyo sa raffle. Bumaba rin naman siya na makuha iyon. Panay ang pagbati namin sa kanya. Hindi ko kilala ang nakakuha ng MacBook at galing ata sa kumpanya ni na Avion dahil kilala ni Venice. "And now, for the brand new car." "Sino kaya?" Nagsisigawan na mga tao. Ako naman ay wala ng pag-asa. Imposible na ako ang mabunot talaga. "The brand new car goes to Miss Viana Miranda." Noong una ay parang wala lang sa akin iyon hanggang sa mapagtanto kong ako pala ang nanalo. Napatapik sa akin si Venice dahil sa pagkapanalo ko. Ako naman ay tulala at hindi makapaniwala. Tumayo na ako at naglakad papunta sa stage. Hindi pa rin nawawala ang pagkagulat sa aking muka. Nang makasampa ako sa stage ay kinantahan pa ako ng shallow ng mga MC kaya natawa ako. Iniabot nila sa akin ang susi na isang kotseng mula sa kilalang brand ng mga sasakyan. Napatakip ako sa aking bibig dahil bukod sa hindi pa rin ako makapaniwala na ako ang nanalo nito ay hindi naman ako marunong magmaneho. "Marunong ka bang mag-drive?" Tanong sa akin ng MC. Tumawa ako bago sagutin yung tanong niya. "Hindi nga eh.
Natatuwang sagot ko sa kanila. Aba, malay ko pa ba sa pagmamaneho ng kotse? Si Bricks lang naman ang sinasakyan ko ngayon. Char. O paano? Paano mo iuwi ang kotse na panalunan mo? Bakit ba nila ako ini-interview? Dahil ako nanalo ng grand prize? Baka itulak ko na lang with friends. Pagbibiro ko na ikinatawa naman nila. Sumigaw pa si Chad kaya lalong nagtawanan mga tao rito. Bago ako umalis ng stage ay palihim akong tumingin kay Bricks. Nakita ko naman ang pagngisi niya. Kung papayag siya ay ipapadrive ko na lang sa kanya iyon. 12:00 na matapos ang party na iyon. Nagtanong pa si Chad sa akin kung sasabay ako. Ang sabi ko naman ay may aayusin pa ako para doon sa kotse. Gusto nila akong hintayin pero ang sabi ko ay wag na at sumabay na kina Louie dahil may washing machine pa siyang bit-bit. Nang makalayo ko sa mga tao ay nakita ko ang kotse ni Bricks na nakapark sa hindi kalayuan sa akin. Agad ako lumapit doon at pumasok sa loob. Hindi agad kami umalis dahil may kausap pa siya sa cellphone niya. Pinapanood ko lang naman siya habang nakikipag-usap siya. Nang maibaba niya ang cellphone niya ay bumaling agad siya sa akin. Gusto ko sana itanong kung paano yung kotse. About your car. Panimula niya. Nabasa niya ba nga sa isip ko? Don't worry about it. Sina Adam na muna ang bahalang kumuha noon. Ipapark na lang nila iyon sa condo. Tumango na lang ako sa kanya. Pinaandar na niya ang kotse niya at umalis na kami roon. Si Sabrina. Pagtatanong ko sa kanya. Akala ko kasi hindi kami sabay na uuwi ngayon dahil nga inaasahan ko na doon siya sa bahay nila uuwi dahil nandiyan ang pamilya niya. Nagulat na lang ako nang may matanggap akong text sa kanya kanina. Nakauwi na kasama si Dad. Sagot niya. Hindi naman iyon ang tinutukoy ko. Hindi ka sa inyo uuwi? I mean, doon sa isang bahay niyo dito sa Manila. Pagtatanong kong muli. Masyado na rin kasi malalim ang gabi kaya nakakasigurado ako na hindi uuwi ang pamilya niya sa Laguna. Hindi. Sa kondo ako. Mabilis siyang tumingin sa akin at ngumiti. Kasama ka? Napakagat ako sa akin labi. Nakakaramdam na naman ng kilig. Natahimik kami matapos iyon. Nakatingin lang ako sa may bintana. Pinapanood ang tahimik na daan habang siya naman ay nagmamaneho. What are your plans for Christmas? Nakuhang muli ni Bricks ang aking atensyon. Umaling ako sa kanya at ngumuso. Iniisip kung ano nga bang plano ko sa Pasko. I don't have any. Wala naman ako ibang pupuntahan. Wala na akong uuwiin sa Laguna at kahit saan ako magpunta ay ako lamang namang mag-isa. Sina Tita Dina? Naku, ayoko silang makasama. Mas malulungkot lamang akong kasama sila. I'd rather be alone. Why not spend it with me? Ikinilid ko ang ulo ko habang naguguluhang tumingin sa kanya. Nakangiti siyang tumingin sa akin pero bumaling din naman agad sa daan. I can stay here with you on Christmas Day. Hindi naman ako obligadong umuwi noon sa Laguna. Huh? Hindi ba mas maganda kung uuwi ka sa Laguna for Christmas? Lalo na't doon nakabasa ang pamilya mo. Kung mas pipiliin niya manatili dito sa Manila dahil sa akin o naaawa siya na wala akong kasama, ay hindi ako makapapayag. He should spend it with his family. I can spend it alone. It's fine. Brina will understand. I will spend the New Year with them to compensate. But you? I can't leave you alone on Christmas. I'll be with you, okay? Hindi ko na nagawang makapagsalita pa. Hindi ko matanggap na isasakripisyo niya ang Pasko niya kasama ang pamilya niya dahil sa akin. Ganoon pa man nakakaramdam din ako ng kasiyahan kasi ayaw niya ako maging mag-isa. Masama ba yun? Masama bang makaramdam ako ng tuwa sa sinabi niya? Hindi na lang ako nagsalita patungkol doon. Alam ko naman na hindi siya patatalo. And for New Year, can you just join me and my family celebrating it? Ayoko pa rin iwanan ka mag-isa dito. Para akong nasa mid sa sinabi niya. Isasama niya ako sa pagdiriwang nila ng bagong taon kasama ang buong pamilya niya. No way. Hindi naman sa ayoko pero nakakahiya. Isa pa. Basta, pakiramdam ko hindi ko deserve na makahalubilo sa pamilya niya. Hindi na, Bricks. Kaya ko mag-isa talaga. Kahit sa bagong taon. Iniisip ko pa lang na ihaharap niya ako sa buong pamilya niya ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Paano kung hindi nila ako magustuhan para kay Bricks at mali ang sinabi ni Bricks sa akin na hindi siya kukontrahin ng mga ito? Kung sa'yo'y okay lamang iyon, sa akin ay hindi. Ayokong iwanan ka mag-isa, Viana. Matigas na sabi niya sa akin. Pero nakakahiya sa pamilya mo. Bakit naman? Baka nga matuwa pa sila na may isasama ako. Don't worry too much. Bakit ka mahihiya? Masyado na nga ako swerte sa'yo na kung hindi ka lang mapapahamak ay ipagsisigawan kung akin ka. Dad,
caught me off guard. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon. Nagiwas ako ng tingin sa kanya dahil ramdam ko ang pagpula ng mukha ko at ayokong ipakita yun sa kanya. Ganito ang epekto sa akin ni Briggs. Sana lang ay aware siya. Muli ay hindi na ako nagreklamo pa. Magkahalo excitement at kaba na naman ang aking nararamdaman. Sana lang talaga ay maging maayos sa lahat. May pagka-intimidating pa naman ang kanyang ama. Nakarating na kami sa condo niya. Ipinahiram niya sa akin yung blazer niya at ipinatong ko naman iyon sa aking balikat bago kami sabay na lumabas ng kotse. Hinawakan niya aking kamay at pareho na kami naglakad papalapit sa elevator. Hinintay lang namin iyon at sumakay na rin papuntang penthouse. By the way, the other reason that I want to spend Christmas with you is that I want to introduce you to someone. Napatingin ako sa kanya dahil doon. Sino naman kaya iyon? Sino? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Nilungon niya ako at nginitian. Hindi yun yung madalas na ngiti niya. Masyado itong sincere para maging kagaya ng mga ngiti niya sa tuwing inaasar niya ako. You'll find out soon.